sa pelikulang 1521. Naroon ang kanilang pagtataka kung may issue ba si Bea dahil tila hindi man lang daw nito pinopromote o binabanggit man lang ang pinagbibidahang pelikula. At base sa nakalap ng impormasyon ni OG na mula mismo sa staff ng aktres, sinabi niya na hindi raw makakalimutan ni Bea ang 1521 dahil dito sa pelikula siya nakaranas ng mga kakaiba na hindi niya naranasan sa ibang production outfit. Isa sa mga pangunahing issue ay ukol sa accommodation. Samantalang inayos ng producer ang hotel room ni Bea sa Palawan, hindi raw kasama sa mga accommodation ang kanyang team. Bilang resulta, si Bea ay nagbayad para sa mga kwarto ng kanyang team. Dagdag pa rito, ang tent na ginamit bilang holding area para sa mga artista ay kulang sa air conditioning at nilagyan lang daw ito ilang araw bago matapos ang shooting. Matatagpuan ang holding area na ito sa isang gubat na lugar kung saan ang mga daanan patungo dito ay hindi maayos na nalinisan o markahan na nagdulot ng mga alalahanin sa kaligtasan. Sa kasamaang palad, may nangyaring aksidente sa direktor na si Michael Barder. Nabanggit din ni OG na ilang talents ang gumamit ng tunay na matalas sa kagamitan bilang props na nagdulot ng mga aksidente. Ang matindi pa raw nito ay hindi bayad ang mga talents at nagsabi pa umano ang producers na walang bayad ang mga ito pero magkakaroon ng pagkakataon na makapagpa-picture kay Bea. Tungkol naman sa mga pasilidad para sa paliligo, lumabas na walang shower sa mga hotel room at sa halip mayroong tabo. Ang tubig na pang-inumin para sa mga talents ay tila wala rin at si Bea pa raw ang personal na bumili ng mga bote ng tubig at nagpamerienda para sa kanila. Hindi rin umano naglaan ang produksyon ng transportation services para sa mga talents, kaya kinailangan nilang maglakad pabalik sa kanilang hotel, kahit na gabi na ito. Maging ang mga ilaw at kamera ay provided daw ng direktor at yung mga ilaw na ginamit, putyo-putyo at mahihinang klase raw, parang hindi pang shooting. Bukod pa rito, ang mga costume para sa papel ni Bea bilang diwata ay hindi din daw ibinigay ng produksyon, kaya kinailangan niyang gawin ang personal na mga kaayusan para sa mga ito. Sinabi naman ni OG na hindi madidemanda si Bea. Paglilinaw niya na walang pinasok na kontrata ang aktres, producer accused Bea for unreasonable demands in 1521 film. Kasunod ang pagsasapubliko ni OG sa mga naging problema ni Bea sa set ng pelikula, naglabas naman ng pahayag ang kampo ng 1521 kaugnay rito. Di umano, hindi maganda ang karanasan ng producer sa pagkikipagtrabaho kay Bea na maraming unreasonable demands and expectations kahit wala sa kontrata. Nagpatutsada rin ang kampo ng producer sa pagtanggi umano ni Bea na i-promote ang 1521. Sa ulat ng isang entertainment news site, base na rin sa tanggap nilang mensahe, isa-isang sinagot ng Team 51 ang issue. Una sa binigyang linaw ang patungkol sa hotel room ni Bea. Paliwanag niya na ang tinuluyan ng aktres at ang staff niya ay nakasama sa contract at binayaran ng producer. Si Bea daw ang nagdala ng dagdag na staff na hindi kasama sa pinirmahang kontrata kaya hindi ito sinagot ng producer. Sa air content naman, pinaliwanag na na-delay ito first 3 days of shoot lang dahil na-delay sa Manila Port sa pag-transport nito. May mga resibo daw silang mapapatunay ng days of aircon rental upang patunayan na hindi last few days sa shoot na lang dumating. Patungkol naman sa na-injured na direktor na nadulas, nangyari ito dahil nag-selfie-selfie during break time at hindi during shooting. Binanggit na may mga written statements ang ibang crew and cast na nagsasabing safe ang set at sadyang hindi maiiwasan ang aksidente. Nilinaw din na ang mga ginamit na props sa fighting scenes ay kahoy na itak at sinabing lahat ng talents ay bayad. Wala din daw ipinangako na compensation or picture taking with Bea. Patungkol naman sa tinutuluyan ng aktres na di tabo, giniit nila na lahat ng hotels at accommodation sa Palawan para sa talents at crew ay may shower at may swimming pools pa. Katunayan, nagstay daw si Bea sa high-end Panha Hotel. Hindi din daw totoo na si Bea lahat ang sumagot ng patubig at pamerienda sa mga talents. Mismong ang aktres daw ang nag-offer ng mga ito. Wala rin daw katotohanan na walang service ang mga talents at pinaglakad ang mga ito. Binigyang kalinawan din ng kampo ng producer ang inirereklamong costume ni Bea. Giit ng kampo na ang producer ay nagpagawa ng naturang kasuotan. Sadyang si Bea lang daw ang hindi sumipot sa fitting schedule ng production bago ang shoot. Kalaunan ay gusto na raw nitong ipabago ang costume ayon sa kanyang style at nais din na sariling tailor nito ang gagawa.
Tumanggi umano si Bea na ipaayos ito sa production design, contracted tailor, kaya sa huli, ang actress na ang kailangang magbayad ng pina-repair nito. Sa huli, sinagot ang tungkol sa sinasabing maraming pangako kay Bea si Bea lang daw ang hindi sumipot sa nilinaw na lahat daw ng mga pinagkasunduan ng producer sa kontrata kay Bea ay gusto na rin bago ang costume ayon sa kanyang style at nais din na hindi nakalagay sa kontrata na tumanggi umano si Bea na ipaayos nito sa production design, contracted tailor, kaya sa huli, ang actress sa pagtatapos ng mensahe, sinabi rito na mahalagang pakatandaan sinagot ang tungkol sa sinasabing maraming pangako raw ang kontribusyon ni Danny sa pag-promote ng pelikula sa lahat daw ng mga pinagkasunduan ng producer sa kontrata kay Bea ay isinagawa niya. Hollywood Global Stars hindi katulad expectations daw si Bea na hindi nakalagay sa kontrata na hindi pinagbigyan ng producer dahil hindi ito napagkasunduan dahil sa mga naglabas sa kanyang tungkol sa issue. Sa pagtatapos ng mensahe, sinabi rito na mahalagang pakatandaan kung sino ang pinakamalaking bituidahan at hindi man lang tinulungan ang producer sa pag-promote. Kaya naman hindi itinago ng talent manager ni Bea na si Shirley Kwan ang kanyang galit sa paninira ng producer sa kanyang alaga. Sa isang interview sa kanya noong October 5, 2023, binigyang diin niya na walang katotohanan ang mga aligasyon laban kay Bea. Tinawag niya isang modus operandi ng producer ang pandidiin at pang-iipit kay Bea para galitin ito at magkaroon ng publicity tungkol sa pelikula. Sinagot niya ang aligasyon laban kay Bea na kagagawan umano ng aktres kung bakit ito ang nagbayad ng costumes nito sa pelikula. Sinagundahan pa ito ng production designer na si Francisco Nebres, isang young fashion designer mula sa Bicol ang gumawa ng warrior costume at princess costume para sa isang eksena ni Bea sa pelikula. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya na inatasan daw siya ng isang buwan bago ang shooting ay sukatin ni Bea ang costumes. Pero isang linggo bago magsimula ang shooting sa Palawan, nalaman daw ni Nebres na nagkaroon ng alteration sa costumes ni Bea. At ang gumawa ay ang personal stylist ng aktres. Pinayagan daw ng produksyon na i-alter ang costume for Bea's comfort. Kinontra ito ni Shirley. Anya, mali ang impormasyong lalabas ng producer at production designer ng 1521. Wala raw binigay kay Bea na fitting schedule isang buwan bago ito nagsimulang mag-shooting noong August 1, 2022 sa Palawan. Idinetalye niya ang timeline kung kailan unang nasilayan at nasukat ni Bea ang kanyang costume. 6 na araw bago ang flight ni Bea patungong Palawan, saka pa lamang daw ipinadala ni Nebres sa staff ni Shirley ang mga kopya ng litrato ng costume ni Bea. Lumawas daw mula Bicol patungong Maynila ang fashion designer na gumawa ng costume ni Bea at personal na dineliver ang 3 costume na gagamitin ni Bea. Wala raw si Bea nang dumating ang designer pero pag uwi ng aktres noong araw na yon, agad na sinukat ang costumes. Ayon kay Shirley, hindi ito kasya at maraming diferensya dahil sa nakikita ang likod at side ni Bea. Maging ang zipper ay hindi maisara. Dahil sa isang native Filipino princess noong pre-colonial period sa Pilipinas ang papel ni Bea, kaya mabusisi ang kanyang costume. Nag-request daw ang team ni Bea na makipag-Zoom meeting sa production team ng 1521 para humingi ng malinaw na instructions. Ang suhestyon daw ng production team ay ipagawa ang 3 costumes ni Bea sa Palawan na tinanggihan naman ng kampo ng aktres. Paliwanag ni Shirley, shooting na pagdating sa nasabing lugar. Dahil gahol sa oras, kaya raw personal lang inasikaso ng niya, malinaw na hindi kasya ang 3 costumes ni Bea at last minute na nang ibigay sa kanila ito. May buwelta pa si Shirley sa anyay kasinungalingan ng production designer na 1 month ahead ang fitting ng costume ni Bea. Maliraw na palabasin ng kampo ng producer, pati na rin ng production designer na pinakialaman ni Bea ang costume para sa comfort at style na naaayon sa kagustuhan ng aktres. Parang pinapalabas daw na maarte si Bea. Kinumpirma din ni Shirley na si Bea ang nagbayad sa ginastos para sa pag-alter ng babaylan costume, paggawa ng panibagong princess costume at extra set ng costumes para may pamalit si Bea. Malaking pera raw ang ipinaluwal ng kanyang alaga, masiguro lang na fit ang kanyang costume at on time itong magagawa bago siya sumalang sa shooting. Pinakita rin ni Shirley ang listahan ng mga ginastos ni Bea para sa costumes pero ayaw na niyang ipabanggit kung magkano ito. Binayaran din daw ni Bea ang ginasta ng fashion designer na taga Bicol sa paggawa ng kanyang original costumes. Nakarating daw kasi kay Bea na ang production designer na si Nebres ay in-next deal sa isang young fashion designer na taga Bicol ang original costumes ni Bea. 8,500 pesos ang nagastos ng fashion designer sa 2 original costumes ni Bea. Sariling gastos din daw nito ang pinamasahe sa bus na sinakyan mula Bicol hanggang Maynila. Nilinaw ni Shirley na isang babaylan warrior costume at isang princess costume lang ang nagawa ng fashion designer na taga Bicol. Isa pa raw yun sa sinolusyonan ng team ni Bea.
Standard procedure ayon kay Shirley ang magkaroon ng duplicate costumes lalo pat maraming outdoor scenes sa halos isang buwan na lock-in taping ni Bea sa Palawan. Niremedyohan daw ng sastre ni Bea ang original Babaylan costume nito. Gumawa rin ng sastre ng isang extra bra top at 2 extra skirts na pamalit ni Bea. Yung gown na ginawa ng fashion designer na taga Bicol ay hindi na daw talaga nagamit dahil maliit ang size para kay Bea. Mas inisip daw ni Bea na pagaanin ang trabaho at kusang gumawa ng aksyon para sa kanyang sariling pangangailangan para sa shoot. Giit ni Shirley, hindi nagreklamo sa production si Bea kaya hindi raw niya maintindihan bakit sinisiraan daw ngayon si Bea. Dismayado din siya dahil higit daw sa inaasahan sa isang artista ang ginawa ni Bea para sa pelikula. Sa kabila raw nito, ang kampo pa raw ng producer ang nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanyang alaga. Bea's movie special screening in the US. Kaugnay ng pelikula ni Bea, usap-usapan naman na hindi ito bumenta. Sa ulat ng isang entertainment news site, nabanggit na nagkaroon ng special screening ang 1521 sa 200 na sinihan sa buong Amerika noong October 2, 2023.